Mga peeps, so market update tayo today, Wednesday, August 13, 2025. So first, dito muna tayo kasi baka may mga news today or by this week. Pwede rin yung mga yung i-insight natin kung hindi today, basta for this week. Okay, so focus tayo for this week na mga potential na position. Okay? So first, dito muna tayo sa high impact news. Today, wala naman tayong news. Okay? Mamaya wala din. Pero bukas, meron tayong news, 8:30 p.m. So, okay na. Today, wala tayong news. So, for first muna natin i-check is yung Bitcoin, BTC, USD. So, tingnan natin kasi wala naman tayong mga news ngayon, no? Sakto kasi yung iba nasa ano na, bumabalik na sa momentum. Okay? So, first dito na tayo kay Bitcoin kasi nagkaroon ulit siya ng all-time high. Okay? Makikita natin for Bitcoin, strong bullish pa rin talaga. And very obvious yung galaw niya ngayon na nagkakaroon na tayo ulit ng higher high and higher low. So, for one day time frame, yung level, syempre, ito yung resistance level natin, yung last high na ginawa niya. And then, yung support level natin, so ito. Tinest niya talaga yung saan siya nagkaroon ng breakout. Okay? So, makikita natin to, no? Karoon tayo ng impulse dito. Level 0.3. Tinest niya. Pero meron pa rin tayong 0.5 and 0.6 for one day time frame. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi na i-break niya ulit itong resistance level natin kasi kung makikita natin by Monday, nagkaroon tayo ng rejection candle. And then, kahapon, nagkaroon tayo ng bullish candle pero hindi ganun ka sobrang aggressive. Okay? So, check natin sa lower time frame na yun lang yung sasabayan natin for momentum for long position. Okay? So, paalala lang, always manage, always pa rin, risk management pa rin talaga. Okay? Risk nyo lang yung kaya nyong matalo. Kasi walang 100%. So, dito, bumaba tayo ng time frame from 1 day, check natin 4 hour. Okay. So, 1 day, dahil today yung lalaroin natin, today tayo mag-trade, today or bukas kasi wala masyadong galaw ngayon. Okay? So, ito yung mga aabangan nating level for lower time frame. So, makikita natin dito nagkaroon ng last volume. Yung last volume for Bitcoin. And then, currently, nasa pullback tayo ngayon. Okay? So, ngayon, dahil nasa pullback tayo, expect natin walang masyadong volume. Okay? So, yung mga level na pwede natin abangan is ito. Kasi ito yung paulit-ulit niyang tinetest pero hindi na-break. Okay? So, yung last volume kasi before itong volume na to, ito rin. For 1 hour time frame today. So, ma-relate natin, no? Itong last volume na to, ito yan, 0.3 ng 1 day. So, bababaan niyo pa ulit ito at iti-test niyo ulit yan. Mahaba-habang galawan to. Okay, mga ilang araw yan. So, magkakaroon tayo ng retest ulit dito sa support level for 1 day. Kung magkakaroon tayo ng invalidation dito sa last volume. Okay? So, yung next natin na support level is ito. Dahil ito nga yung support zone ng 1 day time frame. Ayan. Kasi kung ito pa yung next support niya, invalidation na to ng volume.
Ito yung invalidation ng volume dito. Okay? So, respect lang natin kung ano yung pinapakita niya. Ito yung volume. Ngayon, under pullback tayo. So, ano yung potential na pwedeng gawin ni Bitcoin? Potential, iti-test niya ulit itong support level to continue. Okay? So, we'll see if magkakaroon tayo dito ng confirmation candle sa part na to kung meron tayong potential for entry to long. Okay? Kasi sa part na to, hindi pa naman siya totally volume. Hindi niya pa nasundan ulit yun. So, may chance na pwede niya pang i-test ulit itong support level. Okay? So, now, under pullback pa rin tayo sa volume na pinakita ni Bitcoin. Okay? Then, yung resistance level natin, syempre, yung target level natin. Ayan. So, ito lang yung pwedeng abangan natin for 1 hour time frame sa galaw niya today or by this week. Okay? So, next natin is yung major pair, Euro-USD. So, for Euro-USD, ayan. So, kung sino yung nakapanood sa last update natin, no, sa Euro-USD, nag-manifest yung aggressive bullish candle. Kasi maganda tong level na to na nireject niya. Ano siya? So, major support zone siya for higher time frame. Ito yung support zone natin. Ulitin lang ulit natin. So, kung naabangan nyo yung, or napanood nyo yung last update natin, so, nagkaroon tayo ng galaw dito. So, malaki din yan for higher time, or for lower time frame, I mean. Itong galaw na to. Okay? So, ito yung support zone natin and ito naman yung resistance zone natin, yung last high na binigay na Euro-USA. So, for higher time frame, ilang araw rin no, na walang masyadong volume. Pero kung makikita natin, sa binigay niya na to, potential for iti-test niya ulit itong resistance level natin. So, ito yung target zone natin. So, habang wala pa siya sa target zone, syempre, yung bias mo na lang, yung bias natin is long pa rin. And sa lower time frame, wala tayong ibang hahanapin, kundi long position lang. Dahil nga, overall movement ng Euro-USD, uptrend. Okay? So, ngayon, dahil nga sa one-day time frame, nagkaroon tayo ng confirmation candle last week, no? And then, nasundan din siya ng another volume ulit. Karoon tayo ng mga indecision. So, for sure, very obvious to na pull back sa mas lower time frame. And then, another volume ulit. And ngayon, nagbigay siya ng another bullish candle. So, ano yung next expect natin dito? So, syempre, expect natin dito, continuous pa rin, long position pa rin tayo. Pero, tingnan natin kung may mga level ba na potential i-test muna bago siya umakyat. Okay? So, for 1 hour time frame, so bababaan muna natin ito. Ano natin kasi today yung hinahanap natin na position. So, for 4 hour time frame, dahil nga yung bias natin is long, makikita natin, relate natin si 4 hour and si 1 hour, no? Sa 4 hour time frame, ito yung level na paulit-ulit niyang pinitest. Sa 4 hour time frame to guys. So, bawat time frame, meron tayong mga zone. Okay? So, ngayon, nang tinas ko itong support zone na to, nagkaroon tayo ng reaction dito and ngayon potential na magkakaroon ulit ng impulsive. So, last volume na pinakita niya is ito. Sa 4 hour time frame. And then, nag-react siya dito. Ito yung naging pullback sa volume na to. So, kung makikita natin yan, measure natin. 4 feet, saan siya nag-react? 0.6. Na-reject niya yung 0.6 level. Ayan.
So, ano yung potential na gagawin ni Euro USD? Potential na iti-test niya na yung resistance zone na to. Magkakaroon ulit tayo dito ng breakout dito sa resistance level sa 4-hour time frame. Okay? Makikita natin sunod-sunod na bullish candle. So, mataas yung chance na i-break niya itong resistance level natin. To test nitong resistance zone naman ng mas higher time frame, which is 1-day time frame. Okay? And then target level, ito. Okay? So, relate natin for 1-hour time frame. So, for 1-hour time frame, nagkaroon tayo dito ng, ito yung last na volume. For reversal, dito nagkaroon ng reversal. And then, ito yung naging pullback niya. Okay? So, dito tayo mag-plot ng support zone. So, makikita natin, no, for ayan. Support zone, ito yan, sa 4-hour time frame. So, ngayon, ito yung last na naging volume sa 1-hour time frame. Ngayon, nagkaroon tayo ng sideways. Okay, nilalaro niya lang. Ito. So, dahil hindi pa nga nagkakaroon ng breakout, okay, habang nilalaro niya pa yung level of resistance and support sa 1-hour time frame, potential, kung hindi pa magbibigay ito ng breakout, okay, potential iti-test niya itong support zone ulit to continue. Okay? Pero kung magkakaroon tayo ng breakout, so sa mga trader na breakout trader, okay? So kung magkakaroon tayo ng confirmation, volume dito, karoon tayo ng volume dito, so maganda yung next candle, yung aabangan natin. Kung magkakaroon ng aggressive bullish candle. Pero careful lang, kasi baka magkaroon lang tayo ng fake breakout, then iti-test niya ulit itong zone na to. Okay? So, malaki din to kung gagalawin niya or pupuntahan niya ulit yung level na to. Okay? Pero kung manage naman ng maayos and then magbigay dito ng aggressive bullish candle, so yung next candle, yung pwedeng abangan. Okay? So, good for ano, or kung hindi naman kayo yung breakout trader, no, pwede abang-abang tayo for retest. Ayan. So, mas safe na malinaw muna na magkaroon ng breakout, then abangan na lang natin yung retest na ibibigay niya to continue dito sa target zone natin sa mas higher time frame. Okay? So, yung mga level na pwede lang natin abangan, ito and ito. Okay? So, wait pa rin tayo kasi anytime, kahit ano pwedeng gawin ni market. So, kung hindi man magbigay dito ng support zone, ito yung next zone natin na valid pa naman din po. Ito lang yung mga zone na pwede natin abangan kung ano yung magiging reaction, breakout ba, then retest, or retest dito sa support, then magkakaroon confirmation to continue. Okay? So, next option na natin to, last option natin to, kung wala pa rin confirmation, walang volume na pinapakita pa rin dito, ito yung potential na pwede tayo magkakaroon ng good position din. Okay? So, ito lang for Euro USD. Okay? So, next natin is minor pair, CHF JPY. So, for CHF JPY, makikita natin na momentum, pag long position pa rin, bias. So, uptrend direction. And then yung last volume na pinakita for 1-day time frame, ito. So, ngayon, nasan tayo ngayon? Under pullback tayo ngayon.
Okay? Ang question ngayon, dahil nasa pullback tayo, kailan mag-i-stop itong pullback or kailan magkakaroon ulit ng reversal to continue. Okay? So, yan yung aalamin natin. Sorry. Yan yung aalamin natin sa mas lower time frame. Okay? So, makikita natin, no, yung pinapakita niya ngayon talaga is pang pullback na galaw. Okay? So, kahapon, nagbigay siya ng bullish candle. Pero potential may level pa ito na binibreak. So, ito yung pwede nating abangan kasi nga kahapon nabigay siya ng bullish candle na potential pwede niya mag-create ulit today ng another bullish candle. So, relate natin dahil nga ang momentum niya is uptrend. So, yan yung sasabayan lang natin sa mas lower time frame. Okay? So, sa 4 hour, pwede tayo mag 1 hour din, pero mas okay siguro sa minor pair, check natin yung 4 hour. So, for 4 hour time frame, nagkakaroon tayo dito ngayon ng sideways. Okay? And then, ito, obvious na potential i-break niya na yung consolidation na to. So, ito, nagkaroon tayo ng consolidation dito. Check natin for 1 hour para malinaw. Ayan. So, sa 1 hour time frame, ito yung naging consolidation niya. Okay? And then ngayon, potential na i-break niya. So, ito yung level na pwede natin gawing support zone. Ayan. So, next support natin, syempre kung nasaan yung saan nagkakaroon ng sideways move. Ayan. So, makikita natin, no, sa part ng, ito yung naging resistance na, ngayon, naging support na, makikita natin nagkaroon tayo ng bullish candle. Kaso, hindi kagad sinundan, nagbigay siya ng mga indecision candle. So, ito yung mga pwede natin, ingat-ingat tayo sa ganitong galaw. Kasi potential magkakaroon tayo dito na bull trap. Pwede tayo magkaroon dyan ng fake breakout. Okay? So, ang mga level na pwede nating abangan, syempre ito, kasi pwede niyang balikan ulit itong support zone na to, or kung magkakaroon man ng reaction dito, then another volume for buyer tulong. Okay? So, yung mga level na pwede natin abangan. Ayan. So, hindi tayo pwede mag-trade dyan sa gitna kasi makikita natin sa 1 hour, nasa ranging tayo. Okay? Magkakaroon tayo ng sideways move. And then, ito pa yung question ngayon kasi yung pagka-break nitong resistance, hindi gaanong volume. Yung distance sa mismong resistance level na ngayon support na, hindi gaano ka sobrang layo. And kung makikita natin, may level pa siyang nare-respect dito. Ayan. Okay? So, maganda sana kung nagkaroon tayo ng malinaw na breakout, high volume. Kaso nag-react agad yung sellers. So, kung wala tayong confirmation dito, ito yung pwede nating abangan tulong. Okay? Dahil nga, meron tayong bullish candle. So, kung iti-test nyo naman ito, yung level na to, meaning, itong bullish candle na to, magkakaroon na yung validation. So, we'll see kung saan tayo bibigyan ng position. Dito ba? Or dito? So, na-consider ko to kasi nga, 50% to ng kahapon na bullish candle. Makikita natin. Ito is nasa around 50% ng bullish candle kahapon. So, if bababaan niya man to sa 1 hour time frame, may level tayo dito before
pumasok itong volume na ito. Ulit-ulit yung tinitest. Okay? So, ito lang for minor pair. And punta naman tayo sa last pair natin, XAU, USD. So, for XAU, USD, discuss na rin natin to sa live natin kagabi, pero ulitin na ulit natin. So, for higher time frame, as usual, si XAU-USD, sideways pa rin talaga yung binibigay niya. Ito yung support zone natin. And ito yung resistance zone natin. So, wala pa tayo talagang naging breakout or breakdown. So, nare-respect niya pa rin talaga itong ginagawa niyang sideways. Okay? So, ito yung abangan natin kasi nga, pag nagtitrade tayo dito sa gitna, medyo hindi ganun kaano, mataas yung risk dito kasi nga nasa sideways na tayo. Anytime kasi, pwede nyo i-test itong resistance or itong support level. So, yan yung risk sa sideways move. So, mas okay kung wala muna tayong trade dito kung nasa sideways pa yung market. Kasi kung ganyan na nasa sideways, syempre, ang dapat lang natin abangan dito is itong support level o itong resistance level. Magkakaroon ba ng confirmation to short? Magkakaroon ba ng confirmation to long? Okay? So, pero chart pa rin natin for lower time frame. Dahil nga nasa sideways tayo, ayan. Pupuntahan na lang tayo ng 1 hour. Ano yung pwede nating potential na abangan? If gold lang talaga yung tinitrade natin. Okay? So, dito, makikita natin for 1 hour na nagkaroon tayo ng downtrend direction. And yung last volume na pinakita niya is ito. Okay? So, ito yung last volume na pinakita for XAU-USD. Then, nagkaroon tayo ng drop of volume. Sa part na to, wala nang masyadong volume. Okay? So, pumasok ngayon si pullback. So, ito yung ano natin, ito yung question ngayon. Ito ba, pullback ba to? Okay? Ito ba, pullback ba to ng volume na to? Yung question kasi nabigay siya ng volume, impulsive, then nag-drop of volume, pumasok yung pullback. So, yung level na pwede natin abangan, ito. So, nasa level siya of support zone na 1 hour time frame. Okay? So, ito yung level natin na pwede tayo mag-abang kung magkakaroon ba ng breakout or breakdown. Okay? Under pullback tayo. Ngayon, nasa consolidation tayo. Okay? So, for lower time frame, and kung 1 hour time frame ka man na timing, for lower time frame, under consolidation tayo, mas okay na antayin natin magkakaroon ng breakout sa consolidation, retest, then ito yung target natin. Kung magkakaroon man ng breakdown dito, then retest, so continue sa support level. Okay? Kasi nung Monday nabigay siya, makikita natin balik tayo sa 1 day time frame. Nakakita, kumbaga nagbigay siya ng aggressive bearish candle. Pero sinundan kagad ng indecision candle. Okay? So, potential kasi pwede niyang i-test itong resistance nga dahil galing nga siya sa support zone. So, saan yung next na pupuntahan niya? Itong resistance zone. Pero dahil nga gusto lang natin sabayan yung market, ano yung pinapahiwatig, ano yung binibigay, so respect natin, ano yung nakikita natin, di ba? So, ngayon, mas okay na magkakaroon muna tayo ng breakout dito sa consolidation. Then, retest. Okay? So, mahaba-habang consolidation to. Ayan. So, ang pwede natin ano dito, kung hindi man breakout sa consolidation, wait natin ano yung reaction niya dito. Kasi makikita natin, ito yung
last na ginalaw niyan. Ano yung reaction niya dito? Magkakaroon na ng confirmation. So, move to long din siya. Dahil nga, yung move, yung galaw niya ngayon, pang pullback dito sa volume. So, as long as hindi to ini-invalidate, baga hindi to na i-invalidate itong bullish candle na to, so, sa time frame, sa 1 hour time frame, potential pa rin for long position. Pero dahil sa kung swing trader ka man, 1 day time frame, so pag ganyan, wala, no trade tayo for 1 day time frame. Kailangan natin antayin yung breakout sa resistance or sa support level before trade. Okay? So, yun lang for today. So, thank you and trade safe. Okay? I-risk nyo lang yung kaya ninyo mawala. Okay? So, yun lang. Bye-bye.